Pinakamalaki at endgame na gagawin ni President Donald Trump sa Iran na kung magpapatuloy ay malulugmok sa matinding kahirapan ang Iran at marahil ito na ang kanilang katapusan. Anong bagay ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 13, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa sigalot sa pagitan ng United States of America at Iran. Talagang hindi tinantanan ng United States of America ang Iran hanggang sa ito ay sumuko. Hanggang sa ibigay na nila ang tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump. Una ay ihinto ang nuclear weapon project ng Iran at ang pangalawa tuluyan ng buksan ang Strait of Hormuz at ang pangatlo isuko na ang kanilang uranium enrichment. Ang akala ng karamihan magagawa ito ni US President Donald Trump kung aatakihin ang buong probinsya ng Iran at kung wawasakin lahat ng mga base militar ng Iran at kung tuluyan ng wasakin ang mga daungan at ang kanilang mga airport at nang sa ganun, ang kanilang mga air fighter ay wala nang magagawa. Pero kakaibang strategy ang ginagawa ni President Donald Trump sa mga pagkakataong ito. Naalala nyo ba mga kaibigan noong atakihin ng Israel ang Iran? Pinapahinto ng Amerika ang Israel. Pinapahinto din ng Amerika ang Iran sa kanilang bakbakan. Pero ilang oras lamang ang nakalipas, inatake ng United States of America ang Iran at hindi lang base militar ang kanilang tinarget. At ang pinakanapuruhan talaga ay ang water facility ng Iran. Dati nang naghihirap ang Iran kung saan sila makakakuha ng tubig na kanilang maiinom at magagamit araw-araw. Dahil sa napakaraming taon sunod-sunod ang mga malakihang drought o tagtuyot sa kanilang bansa dahilan kung bakit naghihirap sila ng husto kung tubig ang pag-uusapan. Isang bagay yan na tinarget ng Amerika. Talagang naghirap ng husto ang Iran sa resulta ng pag-ataking ito. Pero baka akala ng lahat, eto na ang katapusang gagawing pag-atake ng Amerika sa water system ng Iran. Pero ibang bagay naman ang inanunsyo ni President Donald Trump na tinatawag na endgame para sa Iran, na kung ipagpapatuloy ito ng United States of America ay tuluyan ng malulugmok sa kahirapan ng Iran at mag-give up na ang kanilang gobyerno. Anong bagay ito? Inanunsyo na ni US President Donald Trump na kokontrolin nito ang Kharg Island. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, kokontrolin ngayon ng United States of America ang Kharg. Bakit naman ito importante para sa Amerika at bakit napaka-importante nito para sa Iran? Ang Kharg Island mga kaibigan ay isang napakaliit na isla lamang ng Iran na malapit sa Strait of Hormuz. Can you imagine? 22 kilometer square lamang ang sukat nito. Pero napaka-importante nito para sa Iran sapagkat ang Kharg Island mga kaibigan ay ang pinakamalaking oil terminal ng Iran. Bawat araw mga kaibigan kaya nitong magbigay ng 7 million barrels. Bawat araw yan mga kaibigan, hindi bawat linggo kundi bawat araw. At ang buong Iran mga kaibigan ay gumagamit sila ng 3.1 million barrels of oil. Ibig sabihin, sobra-sobra pa ang nakukuha nilang barrels of oil sa Kharg Island. Sobra kalahati pa ang sobra. At ang production naman ng oil ng Kharg ay binibili ng China at ng India. Now, can you imagine mga kaibigan kung India ang bumili? Napakalaking bansa ng India. Ganon din ang China. Napakalaking bansa nito.
Pero lahat ng ito ay kinukuha sa Kharg Island. At kung atin namang titingnan mga kaibigan ang datos ng OPEC, number 3 ng oil production ng buong mundo ay ang Iran. Nangunguna riyan ang Saudi Arabia at Iraq naman ang pangalawa. Pangatlo, Iran. At ito mga kaibigan, napakalaking ambag ng Kharg Island. At siya naman ngayong gustong kunin ni US President Donald Trump. Mala Venezuela ang ginagamit na estratehiya ni President Donald Trump ngayon. At ang Kharg Island ngayon mga kaibigan ay ang lugar na pinakabantay-bantay talaga ngayon ng puwersa ng IRGC sapagkat napaulat na 90% ng crude oil export ngayon ng Iran ay nakaimbak sa Kharg Island. Siya namang tinatarget ngayon ng United States of America. Kaya ang IRGC, todo bantay. Marami ang mga nagsasabi na kung ipagpapatuloy ni US President Donald Trump ang balak na ito ay mapipilay ng husto ang Iran. Baka ito pa ang dahilan na bumigay na ang buong gobyerno ng Iran dahil nga dito kinukuha ang napakalaking kita ng kanilang bansa. Ito ngayon ang pinakamalupit na sandata ng United States of America para sa Iran. Kung hindi madadala sa mga fighter jets at marami pang mga kagamitang pandigma ang Iran sa ginagawa ng Amerika, ang panakot ngayon ng Amerika ay ang Kharg Island. Baka ito na ang dahilan mga kaibigan na ibigay na ang uranium enrichment ng Iran at tuluyan ng buksan ng Strait of Hormuz para sa buong mundo at tuluyan na ring ihinto ng Iran ang kanilang nuclear weapon project. Pero aminado si President Donald Trump na hindi ito madali dahil upang mapasok nilang tuluyan ng Kharg Island ay kinakailangan nilang dumaan muna sa Strait of Hormuz at sa Persian Gulf. At maliban pa riyan, marami ngayong bantay ang Kharg Island dahil alam din ng Iran na ito ngayon ang pakay ng United States of America. Kaya madugong bakbakan ito upang tuluyan ng makontrol ng United States of America ang production of oil ng Iran. At ang problema mga kaibigan, inanunsyo ni President Donald Trump na malapit na nila itong makontrol. Nako mga kaibigan, napakagulo. Sa tingin ninyo mga kaibigan, bibigay kaya ang Iran dahil sa bagong strategy ni President Donald Trump o tuluyan itong magmamatigas na isara ang Strait of Hormuz, magpatuloy sa kanilang nuclear weapon project at hindi isuko ang kanilang enrichment of uranium? Ipaalam ang inyong mga komento at opinion dyan sa comment section. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.